Ito ang panahon na kailangan natin ng people power. People power po sa pagmamasid dito at pagbabantay at pag-iingay nang sa ganun po, itong mga dapat na tumrabaho po dito sa pag-build up ng kaso, gawin talaga ang kanilang responsibilidad at walang are-areglo o walang pipiliin. So ngayon, ang ating po lamang ay, di ba maghihintay po tayo dito? Naiinip na po tayo. Sigurado po ako, hindi kayo nag-iisa. Hindi kayo nag-iisa. At marami na po talaga dito ang may mga agam-agam na at duda na. Kaya nga sabi natin, girl, ngayon, ito ang panahon na kailangan natin ng people power. Hindi na tayo papayag pa dito, mga kapatid, ha, na may mga makakalusot na mga sinasabi nga pong hindi lang buaya. Itong mga, ang tawag na nga po ngayon ay mga Godzilla. O mga dinosaurs o sapin po ng katakawan sa pera ng bayan. Ito'y umaasa sa ating Prosecutor General na kung ano man ang mga isasampang kaso doon sa mga involved, ay talagang hanggang dulo makamit ng taong bayan ang hustisya. Doon pa lang sa sinabi niya na pag merong isa dyan biglang nag-retract ng kanyang affidavit, problema agad yun. Pag bumaliktad, problema agad yun, mga kapatid. Eto na nga, at yung karamihan daw sa affidavit na nasa DOJ, hindi rin detalyado. Hindi nga daw porke na nagsabi na hinatiran ko ng ganito, dapat talagang full details ang kailangan. Kailan yan, saan yan, magkano yan, sinong inabutan, sinong tumanggap, yun ang sinasabi kanina ni DOJ Prosecutor General Fadulyon. Pero umaasa ako doon sa sinasabi niya na kaya nila ginagawa lahat to para daw makuha yung conviction sa dulo. Kasi nga, kahit katiting lang daw na pagdududa, titignan in favor of the accused. Yun ang sinasabi niya. Kaya ginagawa nilang masinsinan ito at matindi. So, yung pagkalap ng ebidensya. Na-frustrate ka ba? Hindi, may namatay ba? Nagiging makatotohanan lang po, no, itong si Attorney Fadulyon, no, sa actual na sitwasyon. Dito ho kasi ngayon, wala ho tayong maaring asahan at sandalan yung magiging kisig, no, and yung pong political will ng DOJ sa pamamagitan po ng kanilang secretary, no, maging ng ombudsman sa pagsiguro na okay, itong mga testigong humarap sa Senado, kung sakasakaling hindi ho mag-tell all o hindi magbigay ng mga detalye na dahil sila po'y nakausap na marahil o inareglo na o anuman, pinangakuan ninuman nito pong mga sinasangkot nila, yung pong ibang pamamaraan para matukoy yung involvement nung mga atin na pong iniisip na talaga namang itong taong ito'y sangkot. Hindi po ba? Yun eh. So ngayon, ang atin po lamang ay di ba maghihintay po tayo dito? Naiinip na po tayo. Sigurado po ako, hindi kayo nag-iisa. Hindi kayo nag-iisa. At marami na po talaga dito ang may mga agam-agam na at duda na. Kaya nga sabi natin, girl, ngayon, ito ang panahon na kailangan natin ng people power. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi po yung as in patalsikin, magkaroon ng revolusyon, hindi ganon. People power po sa pagmamasid dito at pagbabantay at pag-iingay nang sa ganun po, itong mga dapat na tumrabaho po dito sa pag-build up ng kaso, gawin talaga ang kanilang responsibilidad at walang are-areglo o walang pipiliin. Yung po yun, yung power of the people, mga kapatid, na sabihin sa kanila na tayo'y nagmamasid at hindi na tayo papayag pa dito, mga kapatid, ha, na may mga makakalusot na mga sinasabi nga pong hindi po mga, di ba, hindi lang butike, hindi lang bayawak, hindi lang buaya. Itong mga, ang tawag na nga po ngayon ay mga Godzilla. O mga dinosaurs o sapin po ng katakawan sa pera ng bayan. May mga kaibigan akong bibihirang mag-react pero nag-react na po sila ngayon sa ating pong diskusyon. Ang iba ho rito, mga kapatid, ay mga abogado rin. Ano po, na nanonood po sa atin dito po sa ating po naging panayam kay attorney. Okay? Oo. Pero sabi nga din po, tama yan, huwag padalos-dalos dahil mahirap din kapag minadali yan.
baka din po tayo ay magpadalos-dalos and eventually po umabot ng taon yung kaso, dismiss din. May nagsasabi naman po dito, sabi po dito ha, opo, isa ho sa nakikinig sa atin, sabi niya, ganda ng iyong panayam, Ted, pero para bagang in the end, alam na this, nahahantong lang ito sa kawalan. Ayan, sabi niya dito, mukhang may plano din sila para daw ho sa mapili lamang kung sino ang mga kakasuhan, etc. etc. Okay, meron po tayong think about it today, baby girl. Napapanahon ito sa naging panayam po natin kay Attorney Padulyon. And again, Attorney, salamat po na marami sa inyong pagpapaunlak. Kaya ako nabanggit yung isang batas. Ano po? Ito rin pong sinasabi na iba pong mga abogado, na para ho, assuming lang na hindi tumayo ang mga kasong kriminal laban po sa mga malalaking sangkot dito, ito po ang maganda pamamaraan. Kaya sa ating think about it, girl, mamaya, paliliwanag natin itong batas na ito. Kasi ho, ngayon, na nabuksan naman po itong issue ng SALN, baby girl, di ba? Na magtataka ka rin, bakit ba ang dami itong mga kondisyon? Bakit ba, hindi, ang dami pang debate sa SALN na ito. Kasi ho ngayon, naging saksi ang bayan sa anong klaseng pamumuhay meron itong mga taong ito, itong mga sangkot dito. Hindi lang yung mga kontraktor, di ba? Ito hong mismo napapanood natin, hindi sila nahihiya eh. Yung Panginoon Diyos. Yung kanilang pag-flex at pag-flaunt. Yung di ba yung na para bang walang Pilipinong naghihirap at binabaha. O sige, hingang malalim. Alam mo yun, wala silang pakialam, di ba? Opo. So yan mga kapatid, ay klarong-klaro, di ba, na mga paglabag sa mga batas. Sabi nga dito, simple living daw po dapat sila. Public officials and employees and their families shall lead modest lives. Okay? And they shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Bahagi din po ito paghugot sa probisyon ng ating saligang batas. Ang aking tinutukoy dito, baby girl, ay yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Okay, well, this relevant to this, yun na nga po. So, kung sa ating puntik about it, papaliwanag natin yan kung ano ba ang pwedeng gawin ngayon kung gugustuhin lang po at magsasanib puwersa itong mga ahensyang ito sa pangunguna dapat ng Pangulo ng Pilipinas. Kaya nga po ito ang ating ipapaliwanag kung handa na si Seth Velasquez. Handa na ba siya? Hindi pa din. Ay, konting-konti na lang, may hahanda na yan. May isang oras pa naman tayo. Finish or not finish, pass your paper. Alas 9 na umaga. Oh, inaabangan na nila yan eh. Tawagan mo na si Seth Camo, finish or not finish, kasi hindi pa pwedeng hindi natin maihandog ito today. Oo. Para maintindihan po nila. Ang title po ng ating think about it ay Purgahin ang gobyerno. Purgahin ang gobyerno. Paano mapupurga ang gobyerno? Ito po yung ating pong pamamaraan na hango din po naman sa mga sinasabi na ilan po sa ating mga nakakausap na mga bihasa sa batas. Okay? Purgahin ang gobyerno.